Hello, good afternoon everyone. I'm Sanalyn Sidisoyo. Today I will going to discuss my output dun sa activity na binigay sa amin ni Sir. Okay. First, dito sa import java.util scanner. Ito yung import java.util scanner is kung gagawin man kayo ng scanner, wag nyo itong kakalimutan. Kasi ito yung pinaka mas importante sa lahat. Kasi hindi magra-run yung code nyo kung wala itong import java.util.scanner. Ito naman sa public class G-Shopping. Yung G-Shopping natin, ito yung class name natin. Yung naka-declared to na class name yung G-Shopping. Dito naman tayo sa defining constant. Yung defining constant, ito yung mga final double fruit price per kilo equals 50.0 hanggang dito sa final int bulk quantity result. Ito yan. Yan. Constant are declared using final 2% fixed values like prices and discount rates. Itong constant na to, make it easier to adjust values later and improve code readability. Ito yun. Mapapadali. In-input natin dito yung mga price ng fruit, vegetables, tsaka yung mga discount para kapag mamaya, pag nag-input tayo, kapag nira natin yung code na to, pag nag-input tayo ng mga presyo, makikita natin kung meron ba tayong maliles ba yung natin kasi pag mataas yung binili natin, meron tayong makukuhang discount. Dito yon. Kaya in-input natin yung mga presyo dito, tsaka yung mga discount. Dito naman sa getting quantity, ito yung mga int fruit kilograms get quantity scanner fruit kilogram, int vegetables kilogram get quantity scanner vegetables kilogram, int dire units get quantity scanner dire units. Dito naman ini-input natin dito yung mga quantity na mga items dito. Itong method na to, ang gamit na method na to ay to prompt the user for input on the quantity of fruits, vegetables, and their products. Itong method na to, ini-ensure niya kung valid ba yung in-input natin. Dito yon. Ito, mini-make sure niya kung valid ba lahat ng ini-input natin. Dito yon. Ito sa getting quantities from user. Dito naman sa calculating initial cost, yung double fruit cost, yung equals fruit kilograms times fruit price per kilogram. Double vegetables cost equals vegetable kilogram times vegetable price per kilogram. Double dairy cost, dairy units times dairy price per unit. Dito naman, kinakalculate dito ang cost ng each category based dun sa quantity na tinake natin tsaka dun sa respective prices nila. Dito yon para makita natin kung ano yung mga presyo ng bawat item. Dito naman sa applying bulk discount. Dito naman itong code na to, kapag yung fruit kilogram is greater than bulk quantity thresholds, yung fruit cost nun ita-times sa bulk discount rate. Tapos kapag mataas yung units na binili mo, pag malaki yung units na binili mo, meron kang discount. Ipiprint niya nun, bulk discount applied on fruits. Makikita mo doon, naka-applied na yung discount mo, naka-discount ka. Pero kapag yung units, kapag less than yung fruit kilograms sa bulk quantity thresholds, yung ipiprint niya ay no bulk discount on fruits. Wala kang discount na makukuha nun. Pareho lang sila ng vegetables at saka ng dire units. Kapag bumili ka sa each item na to, kung mataas yung units na binili mo, kapag greater than sila, pag malaki o mataas na yung units na binili mo, meron kang discount na makukuha. Ipiprint nyo doon yung bulk discount applied on fruits or vegetables na binili mo or dairy products. Pero kapag mababa, less than siya, yung ipiprint niya, no bulk discount on dairy products. Yun yung ipiprint niya. Wala kang makukuha ng discount nun. Naman sa calculating VAT and total cost, dito naman, ini-input dito, ipinag-a-add yung fruit cost plus vegetable cost plus dairy cost.
pinag-a-add sila. Then, para makuha yung double VAT, yung nakuha mo dito na pinag-a-add mo yung mga items, yung mga cost ng mga items, yun yung total cost before VAT. Yung makuha mo doon, ita-times mo siya sa VAT rate. Yung makukuha mo naman dito, doon sa total cost before VAT times VAT rate, iaano mo naman siya. Yung matatawag doon is double total cost after VAT. Tapos yung total cost after VAT naman, ipa-plus mo siya sa VAT. Then, dito naman, tsaka computes na yung the total cost before VAT, the VAT amount, and the total cost after VAT. Ito yun. Iko-compute niya dito yung mga cost na mga items. Tsaka yung mga kung may discount man dito, makikita din natin dito. Dito naman sa displaying the summary. Ito, dito yon. Ito yung output sa summary of the shopping details including cost and discount applied. Ito, dito natin makikita yung mga naka-include na cost and discount applied. Kung dito mo siya makikita yung kung naka-applied ba yung mga discount sa each items na binili mo. Yun, dito yon. Okay. Try natin siyang i-run at titignan natin kung nagaano yung mga discount niya. I-run natin. Ayun. Mag-enter tayo ng fruits 60 kilograms. Sa vegetables naman 70 kilograms. Sa dairy products naman units, try natin yung 80 kilograms. Ayun. Ito, na-apply na yung discount. Na-apply yung discount. Meron na tayong overall discount 5%. To, total cost after VAT. Meron na rin. Meron tayong mga discount na na-apply. Kasi siya greater than yung mga units na binili natin. So, yun lang. Sana maintindihan nyo. Thank you.